Kaibigan, napakaraming may anxiety, may nervyos, may mga mental health problem ngayon. Meron ako nakakausap ng mga psychiatrists, talagang punong-puno ang schedule nila. Unang-una po kasi, parang iba yung panahon ngayon kumpara sa 20 to 30 years ago. So, mas maraming stress, maraming pagbabago, mainitin ang ulo ng mga tao. So, tingnan natin. So, baka yan lang talaga, nagbabago yung mundo, kaya na-stress tayo, dapat ready tayo. Yung iba, meron din tinatawag na health anxiety. Pag health anxiety naman, siyempre nagkakaedad, takot ka sa nararamdaman mo, baka may bukol sa ulo, may bukol dito, may mga nararamdaman. So, maraming umiikot sa utak mo. So, explain ko ano anxiety, ano panic, at ano magagawa natin para malampasan to. Pag health anxiety, siyempre takot ka sa sakit. Pero usually naman kasi yung katawan natin, kaya naman niya talaga ayusin yung sarili niya. So, dapat easy lang tayo sa pag-diagnose sa sarili. Doc Lisa, pwede ba natin focus konti? So, iba yung nervyos lang, iba yung panic attack. Pag nervyos lang, unti-unti yan. May mild na nervyos, kaya mo yan. Minsan matagalan, ilang taon, medyo nervyos, dahan-dahan, ilang araw. Mas kaya mo i-manage yan. Ang panic attack, ibang usapan to, biglaan. Out of the blue, walang warning, paggising mo lang, biglang mag-escalate. Parang naglabas ng adrenaline yung katawan mo biglang na-injectionan ka na parang adrenaline, manginginig ka bigla. Ito yung biglaan. Mas nakakatakot yung panic attack. Okay? Itong anxiety, mas kakayaan. Ito, severe symptoms agad eh. So, yan ang mga sintomas. Pero papakita ko, maganda pakita mo to, Lisa. 1 to 13. Ito yung criteria ng mga psychiatrists. Pero ito, guide lang naman to. Kung meron kang 4 nito, baka panic attack na yon. Okay? So, medyo kakaiba to. So, minsan hindi nyo pa alam to. Tingnan natin ha. So, 1, palpitation. Usually, mabilis ang kabog ng dibdib. Yan, common yan. Sweating, pinapawisan. Nanginginig, okay. Madalas rin yan maramdaman. Nahihirapan yung huminga, parang nasasakal, pwede rin. Feelings of choking, another point yon. Chest pain, mabigat ang dibdib. Ito, parang nasusuka, parang masakit ang tiyan, pwede rin yan. So, pagdating dito sa 8 to 13, ito yung more panic attack ang sintomas eh. Yung 8, nahihilo na eh, parang matutumba na siya eh. Ito, parang nanlalamig o nangiinit. Number 10, ito namamanhid na yung kamay, parang iba na pakiramdam. Ito po yung tatlong medyo pang panic attack, itong 11, 12, 13. Ito, dati nakaramdam ako nito. Itong 11, day realization. Parang wala ka sa mundo. Parang wala ka sa earth, parang nananaginip ka. Parang pinapanood mo lang sarili mo. Parang hindi real. Yan. Common yan. Fear of losing control. Common to. Parang mamamatay na, may mangyayari, masisira na ulo ko, pag hindi ko makontrol, magwawala na ako yan. Fear of losing control and going crazy. Fear of dying. Ito yung delikadong tatlo, lalo na itong dalawa. Kasi, baka ano gawin mo eh. Kaya ang tip ko nga dito, huwag kang gumawa, huwag kang mag-drive, huwag kang maglakad sa kalye, huwag kang tumawid sa daanan. Kasi nga, unstable ka eh. Baka ano maisip mo. So, yan ang mga, kung may 4 kayo nito, especially dito sa may dulo, panic attack po yun. Okay? So, may good news sa panic attack. Ang panic attack, hindi nakakamatay, hindi cancer, hindi delikado, usually malalampasan. Sabi ko nga, baka yung mundo natin mismo nagbabago, maraming changes. Kung nakikita nyo, lahat ngayon mainitin ang ulo. Sa social media, sobra init ang ulo. Sa politika, sobra init ang ulo. Worldwide, maraming mga gera, maraming stress. So, kaya nararamdaman natin yon.
So, having a panic attack. Okay? Ano gagawin natin? Pag tayo nakakita ng isang tao nagpapanik, sasabihin mo, panic attack lang yan, mawawala na yan in 15 minutes. Ayan, ang sintomas, lalala in 10 minutes. After 10 minutes, usually pinapawisan yung kamay, mawawala na in 15 to 20 minutes. Intayin mo. Stay calm lang, give them space, upo lang, upo. Pwede mo sabihin, you can handle these symptoms, lalo na kung matanda ka na tulad ko, alam mo na paulit-ulit kung nakakasampung panic attack ka na, okay ka na eh. Sanay ka na. Pero kung yung una at pangalawa, takot ka pa. This will pass, lilipas din, this will roll over you, parang wave lang yan. Parang alon lang, mawawala din yan. Ano nagtitrigger? Marami ito. Ito nakaka-trigger. Yan, mga situation. Pero usually, ang trigger sa akin, yung biglang may gugulo sa isip eh. Biglang may papasok sa isip mo, nako, lagot ka na. O nako, 10 ang schedule mo, hindi mo matatapos. Kailangan ng boss mo to in 2 days, lagot ka na. Pag hindi mo to nagawa, matatanggal ka sa trabaho, mawawalan ka ng whatever, mapapagalitan ka. So, meron kang kinakatakot na matindi. O baka mayroong nanggugulo sa'yo, nagbabash, may nagdemanda, naggulo, o merong sakit yung anak, may sakit yung asawa, o may sakit ka nararamdaman, health anxiety, hindi mo alam anong mangyayari. So, yung takot ng unknown, yun ang nakakatakot. Okay, ito mga dagdag lang yan. Okay, how to stop a panic attack? Maraming technique. Ang magandang technique, di-distract mo lang sarili mo eh. Pwede mo distract eh. Parang, ito pakita natin. Maraming technique eh. Yung iba, hinga malalim. Okay? Hinga malalim, dahan-dahan. Bukod dito na mabagal ang hinga, pigil, mabagal exhale. Pero hindi ito sapat. Kailangan meron kang nire-refocus mo yung utak mo. Nire-reframe mo yung mind mo eh. Nire-reframe. Ibig sabihin, imbis na naka-frame ka na malas ako, magkakasakit ako, may mangyari sa re-reframe mo na, okay lang yan. Sabi ni Doc Willie, okay lang yan. Sa mundo, lahat naman ngayon, ang daming nagpapacheck up sa mga psychologists eh. Parang panahon lang yan. Okay? Pwede ka maghanap ng focus object. Hanap ka na isang object na titingnan mo. Pwedeng isang building, isang puno, diba? Tingnan mo lang yung mga halaman. Tingnan mo lang, gumagalaw, anong kulay, pwede lang yon, ganon. Meron ding picture mo yung masaya ka. Kung kailan ka masaya nung bata ka, libangin mo sarili mo. Tanungin mo, maalala mo ba nung grade 5 ka, naglaro ka ng football sa school, imagine mo nandun ka, naglalaro ka ulit, lilibangin mo siya. So, imbes na iniisip niya yung problema niya ngayon, nalagot siya, dalin mo muna siya sa masayang time noon. Okay? Para malibang lang, para mawala lang yung stress. Meron din tinatawag na grounding. Grounding is i-feel mo yung silya, i-feel mo likod mo nakalapat, i-feel mo yung paa mo, i-feel mo yung kamay mo, i-feel mo yung katawan mo, para feel mo nandito ka mismo sa, ito, inahawakan na, feel mo nandito ka mismo sa mundo. Kasi nga sabi ko sa iyo, derealization, feeling mo wala ka eh. Okay? May mga gamot, pero mahirap nyo naman mabili. Mga bromazepam, diazepam, alprazolam, mga Lexotan, Valium, Saynor. May tulong to. Actually, effective siya. Dati, nagbabaon ako lagi. Pero ngayon, sanay na ako. Hindi ko na kailangan. Parang, dapat, pag above 40 years old na kayo, huwag na kayo magpanik sa panik. Dapat magsawa na kayo. Lalo na pag senior na nagpapanik pa. Parang, ano pa ipapanik mo? Matanda na eh. Parang ending na. Tapos, paulit-ulit na to eh. Parang sawa na ako dito. Kasi nga naglalabas ng adrenaline yung katawan kasi natitrigger yung utak natin eh. Pero nakikita ko dito sa panic attack, kung gaano kabilis ka matrigger na ma-nervyos,
ganun ka rin kabilis ma-trigger na ma-relax. Ganun rin kabilis. Ako, mabilis recovery ko eh. Parang, oo nga, triggered ka. Pero pag na-reboot mo lang, maikot mo lang yung isip mo, ito si Doc Lisa, magaling mag-psychologist yan. Pag na-reboot mo lang, okay ka na ulit. Focus ka lang dun sa gagawin mo, kung saan ka happy. Sabihin mo sa sarili mo, this is just fear, hindi to seryoso. Hanapin mo yung source ng problema. Galit ka ba sa tao? May sobra bang trabaho? May problema? May schedule ba? May commitment? Doc Lisa, ikaw kukuha. Number 3, pwede ka magbawas ng commitment mo kung masyado ka maraming commitment. Okay. Namumulay mukha niya, kinuha niya, nahulog. Kaya nga maganda live, di ba? So, say no to commitment. Mahinahawak ng ballpen at pointer. Say no. Kung marami kang in-schedule, di sabihin mo, ito lang kaya ko eh. O cancel muna. Yan. Tell a close friend. Bigay mo yung problema mo. Or ito pinakamaganda, number 5. Higa lang. Diba? Higa. Wala kang gagawin. Huwag kang magtawag. Huwag kang mag-iyak-iyak. Huwag kang magsabi. Huwag kang magdidesisyon. Huwag kang makipag-break sa boyfriend mo. Huwag kang makipag-away sa magulang mo. Huwag kang kumausap sa kaibigan mo, magdidesisyon. Kasi nga, wala nga sa tamang pag-iisip eh. Hayaan mo muna. Next, bukas ka na magdesisyon. Okay, may mga technique. So, pag tumatanda, aayos na yan, pwede mo gamitin itong nervous anxiety para maging mas healthy, mas maingat, tsaka mas honest usually Very honest ang nagpapanik at may anxiety. Kasi hindi ka na makasinungaling. Feeling mo, mamamatay ka na. Parang dying declaration na yun eh. Ano pang i-dishonest mo, di ba? Feeling mo nga, mamamatay ka na nga eh. So, be nice to people, do good. Maganda charity works na mutulong sa mas kawawa sa'yo, sa mas pulubi. Ang dami natin pulubi dyan sa Pilipinas. Pag tumutulong ka, nadidistract ka, nawawala yung focus mo sa sarili mo, nakikita mo mas malaki yung problema ng ibang tao. Ngayon naman, pag anxiety lang ang problema, ito pang long-term exercise, painting, journaling, watching funny videos, pang long-term yan. Makinig ng music, okay din. Grounding technique, tulad na sinabi ko, nagtitrigger sa'yo, baguhin yung pagkain, mas healthy kakainin. Pampasaya, ito, mga magagandang amoy, pwede rin. Okay. Magbasa ng Bible, okay din. Okay. Tools for panic attack, ito. Kinumento ko na sa inyo. Interact with water, massage, pwede rin. Self-massage. Meron ako iwas sa mga unhealthy foods. Okay, ito mga pamparelax. Inom lang ng tubig, pwede rin naman tubig. Self-massage, relax. Stretching, diba? Dun lang. Maganda sa nature eh. Sa may puno, sa may tubig, sa may halaman, mas marirelax. Ito, mga pampatanggal ng stress. Pero basically, yung utak lang inaayos natin. And syempre, pwede rin magbasa ng Bible kung nakakatulong sa iyo. So, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sana po nakatulong to para sa problema niyo. Pero syempre, pag sobrang lala, wala namang masama, pa-check tayo sa psychologist or sa psychiatrist. Salamat po.